Nagmamaneho ako ng test car na nagkakahalaga ng 200 milyon na lihim na halaga para magpa-check ng gulong. Ang may-ari ng isang maduming auto repair shop ay lihim na nagbuhos ng mga piraso ng bakal sa loob ng aking transmission. May dalang wrench siya. Kasama ang ilang tattooed na lalaki, pinilit nila akong pigilan sa gitna. Gusto nilang pilitin akong magbayad ng 80,000 piso para sa pagpapalit ng buong bahagi. Hindi ako sumigaw o nakipag-argue. Sumunod na lang ako at nagbayad ng maayos. Humihingi lang ako na lagyan niya ng malaking pulang selyo ang maintenance order. Sa sandaling lumabas ako ng pinto. Tinawagan ko ang lihim na departamento ng Ministry of Industry and Information Technology at ang hotline ng Economic Crime Investigation Unit ng lokal na himpilan. Gusto kong magsampa ng reklamo. Ang susunod na henerasyon ng lihim na power box na nagkakahalaga ng 200 milyong yuan ay nanakaw. Ninakaw ito. 3 oras ng hapon. Nagmaneho ako ng isang sedan na natatakpan ng itim na zebra stripe camouflage car cover. Sa kahabaan ng National Highway 104. Sa mata ng iba, ang sasakyang ito na walang logo ay pangit na parang isang hindi tapos na produkto. Ngunit ako lamang ang nakakaalam na sa ilalim ng pangit na car cover na ito, nakatago ang sasakyan mula sa Starfire Automotive Group na inabot ng 3 taon. Isang susunod na henerasyon ng magnetic levitation matrix power chassis na nagkakahalaga ng 200 milyong yuan ang ginugol sa pananaliksik at pag-unlad. Ito ang tunay na lihim na baraha ng mga bagong sasakyan ng enerhiya sa bansa, na talagang makakagawa ng overtaking sa mga kurbada. Ngayon, ito na ang huli kong long-distance fatigue test na aking pinangangasiwaan. Kailangan lang lampasan ang bundok na iyon sa harap, at ang pambansang proyekto na ito ay opisyal ng maitatala. Dito na naganap ang hindi inaasahang pangyayari. Biglang umingay ang kanang harapang gulong ng malakas. Kaagad, ang manibela ay biglang humatak pa kanan. Isang napakalakas na pakiramdam ng kawalang kontrol ang agad na kumalat sa aking katawan. Pinagdiinan ko ang aking mga ngipin. Mahigpit kong pinanatili ang manibela. Hindi ko pinindot ng todo ang preno. Sa halip, gumamit ako ng paunti-unting preno. Matigas na pinanatili ang mabigat na halimaw na bakal na tumitimbang ng 2 tonelada. Sa emergency lane, binuksan ko ang pinto ng sasakyan. Isang matinding amoy ng sunog na goma ang sumalubong sa akin. Nag-squat ako at tumingin sa ganap na nakalailay na kanang gulong. Agad na nagkabitak ang aking noo. Hinila ko ang pako na nakabaon sa gulong at tiningnan. Nakita kong ito ay isang bagong pako. Hinang na may mga balinghoy na tatsulok na bakal na pako. Hindi ito basta-basta itinapong basura ng konstruksyon. Sinadya talaga itong gawing bitag ng kung sino. Nang ilabas ko ang aking cellphone. At maghanda sanang tumawag ng espesyal na rescue vehicle ng kumpanya. Lisisitu. Isang malakas at matinis na tunog ng diesel engine ang papalapit mula sa likuran. Isang luma at sira-sirang tow truck na may kumikislap na dilaw na warning light. Parang langaw na nakakaamoy ng dugo. Maingat siyang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng mamantikang uniforme. Kalbo, may tattoo ng dragon sa braso. Uy, kuya. Flat ang gulong mo. Sa ganitong liblib na lugar pa. Swerte mo at nakatagpo ka sa akin. Sumakay ka na. Dalhin sa bayan sa harap. 500 piso. Tiningnan ko siya ng malamig. Hindi na kailangan. Tinawagan ko na ang rescue car ng kumpanya. Darating na ito agad. Ang test na sasakyan na ito ay may kinalaman sa 200 milyong komersyal na lihim. Ayon sa kasunduan sa pagiging kumpidensyal, huwag na huwag papayagang pumasok sa anumang hindi otorisadong third party na pagawaan. Nang marinig ito ng kalbo, bigla siyang nagmukhang seryoso. Malakas niyang pinatpat ang hood ng aking sasakyan na puno ng zebra stripes. Anong tawag dito, tulong? Hindi mo ba alam ang mga patakaran sa daang ito? Nakaparking ang sasakyan mo dito, nakakaapekto sa traffic. Kailangan itong aitaw agad. Kung hindi, darating ang traffic enforcer at kukunin ang sasakyan mo. Sa pagkatapos ng kanyang sinabi, 2 lalaki mula sa towing truck ang tumalon pababa. May dalang malaking wrench na may mahahabang hawakan. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Napakasanay nilang harangan ang daan ko. Nasa kanilang mga mata ay may nakatagong tiwala sa kanilang kapangyarihan. Kung kikilos ako ngayon, o pilitin ang pag-alis ng sasakyan, maaaring magalit ang mga ito at magdulot ng karahasan sa sasakyan. Mas maliit na bagay ang masira ang katawan ng sasakyan. Ngunit kung masira ang mga lihim na sensor sa ilalim, ang 200 milyong halaga ng pagsasaliksik ay mawawala ng saysay. Malalim akong huminga. Pinigil ko ang galit sa aking dibdib. Nagkunwari akong isang driver na taga-probinsya na sumusuko. Sige, ataw nyo na. Pero mababa ang chassis ng kotse ko. Dahan-dahan lang kayo sa pag-akyat sa platform. Sana noon pa kayo naging ganito kadiretsyo. Napatawa ng mapanlait ang kalbong lalaki. 10 minuto mamaya, ang test na sasakyan ay dinala sa isang malaking bakuran na napapalibutan ng bakal. Sa itaas ng pintuan ay may nakasabit na ilang malalaking letra na tila malapit ng mahulog, JSO Auto Repair Shop. Sa loob ng bakuran ay may mga itim na mansa ng langis sa lahat ng dako. At mga basurang piyesa. Ang hangin ay puno ng matinding amoy ng mababang kalidad na langis. Ang pinakasarkastiko ay,
Sa dingding ng reception area na nakaharap sa pangunahing pintuan, may nakasabit pang bandila na puno ng alikabo. Tapat sa negosyo, walang panlilin lang sa bata o matanda. Kakababa lang ng tow truck sa kotse ko. Isang lalaking may tiyan sa beer, at may makapal na gintong kwintas sa liig ang palakad-lakad na lumapit. Siya ang tagapamahala at may-ari dito. Si Wang Qiang. Si Wang Qiang ay umiikot sa paligid ng aking test car ng 2 beses. Ang kanyang maikli at matabang daliri ay malakas na kumatok sa itim at puting camouflage na takip ng sasakyan. Anong sira-sirang sasakyan ito? Walang kahit anong logo. Mukhang lokal na peking produkto. May zebra stripes pa na parang sports car. Talagang maraming estilo ang mga mahihirap ngayon. Nakayuko ako. Walang pagtutol. Parang isang sunod-sunuran na manggagawa. Ako ang nagmamaneho para sa boss ng kumpanya. Ito ay isang pangkaraniwang test drive na sasakyan. May pako sa kanto. Palitan mo lang ang gulong. Kailangan ko pang bumalik at mag-report. Nakapikit si Wang Qiang. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sa aking lumang uniforme na malinis. At sa aking pagod na mukha. Kasama na ang aking sinadyang banyagang accent. Sa kanyang mga mata, ako ay katulad ng malambot at makatas na taba sa chopping board. Si Wang Qiang ay may ngiti ng kasakiman sa kanyang labi. Magpapalit ng reserbang gulong, ha? CJ. Elon. Iangat mo ang sasakyan. Tingnan mong mabuti ang kotse ng kapatid natin dito. Sumagot ng ang batang mekanikong may tatoo na si Elon. Mabilis siyang pumasok sa driver's seat na may pag-aalinlangan sa mga mata. Inakyat niya ang kotse sa lifter. Kasabay na nakakabinging ugong ng hydraulic pump. Itong makinang gawa ng Xinghu Group, na naglalaman ng pinakamataas na antas ng lihim pangkalakalan. Ay basta na lang itinaas sa ere ng ilang tambay. Hinila ni Wang Qiang ang isang plastik na upo ang puno ng langis at umupo. Maingat siyang nagtanong. Per, taga-anong kumpanya ka? Tingnan mo ang sasakyan mo. Walang kahit anong tatak. Hindi ba't ito ay isang peke na sasakyan? Nagkunwari akong natatakot at sinabi. Hindi ito pek. Boss, isa lang itong hindi kilalang murang tatak. Inutusan ako ng may-ari ng kumpanya na dalhin ito para magamit at mag-break-in. Pakibilisan mo at palitan mo na ang reserbang gulong ko. Kailangan ko pang bumalik agad para mag-time in. Nang marinig ang mga salitang mumurahing brand at mag-time in, ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Wang Qiang ay tuluyang naglaho. Palihim siyang nagbigay ng senyas kay Ilong na nasa ilalim ng sasakyan. Naintindihan ng batang mekanikong may tatoo na si Ilong ang ibig sabihin. Nagkunwari siyang may ginagawa at tinutukan ng flashlight ang ilalim ng sasakyan. Ang ilalim ng test car na ito ay natatakpan ng isang buong panel. Itim na carbon fiber na panel ang mahigpit na nakabalot. Walang anumang tradisyonal na mechanical na drive shaft na nakalantad. Tinapik ni Ilong ang proteksyon na panel. Tila hindi alam kung paano sisimulan. Malakas na umubo si Wang Qiang. Long, hindi ka pa kumain. Suriin mong mabuti ang kapatid na ito. Ang gulong ay sumabog ng napakalakas. Huwag mong masira ang ilalim ng sasakyan. Sige na, boss. Lumingon si Ilong. Habang hindi ako nakatingin, mabilis na kumuha mula sa isang lumang lata ng langis. Ng isang kutsarang maduming langis. Dala ang isang maruming lalagyan ng langis papunta sa ilalim ng sasakyan. Agad na. Hindi niya alam kung saan kinuha ang isang maliit na piraso ng kumikislap na mga piraso ng metal. Tahimik na ibinuhos ito sa lalagyan ng langis. Lahat ng ito ay malinaw na nakita ko sa salamin ng reception room. Nakita ko ito ng mabuti. Nagtatawa ako sa aking sarili. Itong mga tanga. Sanay na silang lokohin ang mga driver ng sasakyang gumagamit ng gasolina. Hindi nila alam na ang pinakabagong test car ng Xinghu Motors ay gumagamit ng fully enclosed magnetic levitation direct drive motor. Walang tradisyonal na mechanical gearbox dito. Kaya imposible ring tumagas ang ganoong klase ng maitim at mababang kalidad na langis. Ay naku! Biglang sumigaw ng sobrang si Ilong na nasa ilalim ng sasakyan. Boss, may malaking problema. May malakas na tagas ng langis sa ilalim ng sasakyan. Biglang tumayo si Wang Qiang. Nagpakita ng gulat na ekspresyon. Mabilis na naglakad papunta sa ilalim ng sasakyan. Si Ilong ay may dalang lalagyan ng langis na lumabas. Diretso itong ibinagsak sa harap ko na may tunog na bang. Anong nangyari? Kanina ayos naman. Per, tingnan mo na lang. Nangyari ito sa gulong mo. Siguradong tumama ang ilalim sa malaking bato. Pumutok na ang casing ng transmission. Nakatagas na ang langis. Ibinaba ko ang aking ulo. Tumingin sa lalagyan ng langis. Sa itim na langis ng makina. May halo na maraming kumikislap na piraso ng bakal. Nasa ilalim ng ilaw ay talagang nakakabigla. Hinawakan ni Wang Qiang ang isang dakot ng bakal. At diretsyong itinapat sa aking harapan. Nakikita mo ba? Nabasag na ang lahat ng gear ng transmission. Lumalabas na ang mga pira-pirasong bakal. Ang sasakyan na ito ay parang isang walang laman na balangkas na lang. Kung magmaneho ka pa ng 1 metro, diretsyo nang magkaproblema ang makina. Ang buong sasakyan ay agad na masisira. Tumingin ako sa kalawangin na bakal na hawak niya. Walang anumang emosyon sa aking kalooban. Kahit na nakakatuwa, isang purong electromagnetic suspension chassis na walang gear. Ay nahuli nilang may malubhang sira sa gear.
Parang nagbigay ka sa isang ebidensya. Ng diagnosis ng prostatitis, nakakatawa. Ngunit hindi ko agad sila sinira. Ang pangunahing layunin ay hayaan ang kalaban na mas lalong malubog sa mga kasinungalingan na kanilang ginawa. Hanggang sa maipit nila ang lubid sa kanilang sariling lig. Agad akong nagpalit ng ekspresyon na puno ng takot. Patuloy na umatras. Impossible. Talagang imposibleng mangyari. Kanina, naglagay lang ako ng pako. Napaka-stable ng manibela. Walang tumama sa ilalim. At saka itong sasakyan 0000. Walang paligoy-ligoy. Ang pagkukunwari sa mukha ni Wang Qiang ay biglang nawala. Ipinakita ang tunay na anyo ng isang masamang tao. Bigla niyang ibinagsak ang mga piraso ng bakal sa lupa. Itinuturo ang aking ilong at nagmura. Masisilaw ka pa ba ng makina? Matagal na akong nagmamay-ari ng shop ng sasakyan, higit 10 taon na. Sinasabi kong sira ang gear mo. Sira talaga ang gear mo. Ikaw, isang mahirap na manggagawa, wala kang alam sa pag-aayos ng sasakyan. Kasabay ng kanyang sigaw. Ang ilang malalaking lalaki na naglalaro ng cellphone sa tabi. Agad na iniwan ang kanilang mga gamit. Hawak ang mga mahahabang wrench at bakal na puno ng langis. Agad silang lumapit ng sabay-sabay. 5 o 6 na malalaking lalaki ay mahigpit na nakaharang sa tabi ng lift. Agad na naging napakaabalang hangin. Ang amoy ng langis at ang tensyon ng pulbura ay naghalo. Si Ilong ay may hawak na isang mabigat na socket wrench na nakangiti na tila nagbibiro sa akin. Kapatid, ang aming boss ay kilalang manggagamot sa lugar na ito. Sabi niya na may sakit ka. Kailangan mong magpagaling. Itong buong transmission assembly. Ngayon, kailangan mong palitan. Kahit hindi mo gustong palitan, kailangan pa rin. Pinilit nila akong maitulak sa sulok ng pader. Nakadikit ang likod ko sa malamig na pader. Ikaw, ano nang gusto niyo gawin? Hindi ito sasakyan ko. Ito ay sa kumpanya. Pinipilit niyo kaming bumili. Pinipilit niyo kaming bumili. Parang nakarinig si Wang Qiang ng napakalaking biro. At siya'y tumawa ng malakas. Lumapit siya sa akin. At mariing tinukso ang aking dibdib. Bata, lumabas ka at magtanong-tanong. Dito sa kalsadang ito. Ang Jisoo Auto Repair Shop ay ang pinakamaganda. Sasabihin ko sa iyo, ang sasakyan na ito ay hindi lang kailangang ayusin ng mabuti, kundi kailangan ding palitan ng orihinal na bahagi. Sa tingin ko, hindi naman gaanong halaga ang sasakyan mo. Ganito na lang, bigyan kita ng makatarungang presyo. Kasama na ang gasto sa pag-install ng transmission. 80,000 para sa isang karaniwang driver ng malaking truck o manggagawa. Maaaring ito na ang lahat ng ipon nila sa isang taon na walang kinakain. Itong mga hayop na ito, kailangan nilang ubusin ang dugo ng isang karaniwang pamilya. Nakatitig ako ng mabuti. Parang na-shock ako sa numerong ito. 8,000. Nabaliw ba kayo? 6,000 lang ang sahod ko sa isang buwan. Kahit ibenta ako, hindi ko maabot ang 8,000 piso. Hindi ko maabot. Madali lang yan. Nakakabit ang kotse dito. Isang araw na parking bayad 1,000. Kailan ka makakabuo ng pera? Kailan ka pupunta kunin ang sasakyan? Kung maglakas loob kang magreklamo, ha? Subukan mo. Sa lugar na ito, sino ang may lakas na makialam sa mga bagay ni Wang Qiang? Ilang malalakas na lalaki ang narinig ito. Kaagad na lumapit ng isang hakbang. Ang mga bakal na tubo sa kanilang mga kamay ay sinadyang tinamaan ang lupa, na nagbigay na nakakatakot na tunog ng metal. Akala nila, ang ganitong uri ng gang na sitwasyon, ay sapat na upang takutin ang isang karaniwang manggagawa. Akala nila, ako'y naging piraso ng karne sa kanilang chopping board, na maaari na lang nilang patayin. Nakatingin ako sa ibaba, na masigasig na nakatitig sa mga piraso ng bakal na mailangis sa lupa. Nasa bulsa ko ang aking kamay, na nahawakan na ang gilid ng cellphone. Nakahukay na ang bitag. Panahon na para bigyan sila ng pain. Ding! Isang mahahabang wrench na may tuyong bakas ng dugo at itim na langis, ay tinatamaan ng mga matitipunong lalaki ng may ritmo. Sa semento, bawat tunog ng metal na nagbanggaan, ay tila naglalagay ng matinding presyon sa aking mental na depensa. Sa madilim na tindahan sa gitna ng kawalan, kung ako ay isang karaniwang trooper na walang armas, sa harap ng ganitong hayagang karahasan at pagbabanta, tiyak na matatakot ako at luluhod na humihingi ng awa. Ngunit hindi nila alam na, sa ilalim ng aking nakayukong mga talukap, hindi takot ang nakatago, kundi ang malamig na titig ng kamatayan sa kanyang biktima. Pinipilit kong pasiglahin ang aking mga balikat. Ang boses ay may sobrang makatotohanang iyak at kawalang pag-asa. Boss Wang, kuya. Wala talaga akong ganong pera. Mayroon lang akong 20,000 piso sa card ko. Iyan ang inipon ko para sa sesarian ng asawa ko. Mabait ka naman. Patawarin mo na ako. Nang marinig ang salitang asawa at panganganak, ang ilang mga tauhan na may hawak na wrench ay hindi man lang nagpakita ng kahit anong emosyon. Sa halip, naglabas pa sila ng napakalakas na tawanan. Ha ha ha, magkaanak. Walang pera para magkaanak ng kahit ano. Si Ilong ay tinukso ako sa balikat gamit ang socket, na may ngiti sa mukha. Bata, mahalaga ang pagsilang ng asawa, o mas mahalaga ang buhay mo. Sa gitna ng bundok na ito, kung hindi ka magbabayad, huwag ka nang umasa sa sasakyan ngayon.
Kahit na ang mga binti mo ay magiging pang-utang sa aming Jisoo Auto Repair Shop. Walang pagdududa na nakikita ni Wang Qiang ang kasakiman at paghamak sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ako na parang isang asong nawala ng tahanan. Isang daliri ang mayabang na tumutok sa aking noo at nagsabi, "Huwag kang magpakaawa dito. Walang pera. Kung walang pera, mangutang ka. Nandito ako para magtayo ng pabrika. Araw-araw, maraming kapatid ang kailangang pakainin. Yung sasakyan mo, may tagas ang ilalim at wasak ang gear. Ito ay isang katotohanan na hindi matitinad." Huminto siya sandali. Biglang naging malamig ang kanyang tingin. "Ngayon, ang 80,000 piso na ito. Kahit isang sentimo. Huwag ninyong asahang makakalabas kayo ng sasakyang ito sa bakuran. Ang oras ay dumadaan ng paisa-isa. Tinataya ko ang oras. Ang panloob na self-check system ng sasakyang ito para sa camouflage test. Mga 10 minuto pa ang kailangan para makumpleto ang pagsusuri sa pinsala. Panahon na para tapusin ito." Humigop ako ng malalim na hininga. Parang gumawa ng napakahirap na desisyon. Ang buong katawan ko ay labis na humihingal dahil sa labis na kalungkutan at galit. "Sige, ibigay ko. Ibibigay ko, hindi ba?" Namumula ang aking mga mata na nakatitig kay Wang Qiang. Pero isa lang akong driver para sa may-ari ng logistics company. Itong 8,000 piso. Maari kong hiramin sa mga kamag-anak at kaibigan. At ibigay muna sa inyo. Pero ang perang ito, kailangan kong i-reimburse mula sa aming boss pag uwi ko. Kung hindi ito maayos, kailangan ng buong pamilya ko na tumalon mula sa gusali. Nang makita ni Wang Qiang na sa wakas ay nagbigay ako ng pera. Ang kanyang masamang mukha ay agad na naging napaka-hypocritical ng ngiti ng negosyante. "Ayos na yan. Dapat noon pa man ay ganito na. Hindi na kailangan pang mag-aksaya ng maraming salita ang mga kapatid ko, di ba? Mas mabuting mawala ng pera kaysa sa masaktan. Sige, parang maging kaibigan tayo." Ibinangon niya ang kamay niya. Tinutukoy ang mga tauhan na umalis. Mahigpit kong pinipigilan ang cellphone ko sa bulsa. Parang iyon na ang huling pag-asa ko. Isa-isa kong inilatag ang mga kondisyon. "Boss Wang, dahil ito ay kapalit ng kabuuan. Hindi ko kayang bayaran ang perang ito ng mag-isa. Kung kailangan mo akong magbayad ng 8,000 piso, ayos lang. Ngunit kailangan mong bigyan ako ng isang opisyal na resibo na may ganap na bisa sa batas para sa pagkukumpuni. Ang boss ko ay hindi nagpapabaya sa mga detalye. Kailangan mong isulat ng malinaw sa resibo ang lahat ng impormasyon." Sinasadya kong pinataas ang boses ko upang ipakita ang pagkaabala ng mga manggagawa sa mga maliliit na detalye. Nagmumura si Wang Qiang at umikot ng mata. CJ. Masyadong matigas ang ulo na manggagawa. Ano ang gusto mong isulat? Isusulat ko lahat para sa'yo. Basta't ibigay mo ang pera. Kahit na ipasulat mo sa akin na palitan ang makina ng eroplano ng sasakyan. Isusulat ko iyon para sa'yo." Sumunod ako kay Wang Qiang papasok sa madilim at mahamog na silid ng pagtanggap. Sa mesa ng silid ng pagtanggap, nakaayos ng magulo ang iba't ibang walang kwentang bote ng langis. At isang kahon ng tinta na puno na ng dumi. "Sige, sabihin mo. Paano isusulat?" Humugot si Wang Qiang ng isang resibong may tatak ng Jisoo Auto Repair Shop na may pulang ulo ng dokumento. Kunin ang lapis. Nang may inis na tinitingnan ako, humitit ako ng isang higop ng laway. Piliting pigilan ang nagbubuning galit sa loob ko. Hinahayaan siyang isulat ang bahagi na magdadala sa kanya sa walang hanggang kapahamakan. Unang, dapat nakasulat ang plaka at chassis number. Pangalawa, isulat ng malinaw ang resulta ng pagsusuri. Ang orihinal na transmisyon ng sasakyan ay ganap na nasira. Pangatlo, at ito ang pinakamahalagang punto. Tinitigan ko siya sa mata, at lubhang seryosong binigyang diin. Dapat malinaw na isulat. Ang lumang kabuuan ng transmisyon ng sasakyan ay naalis na. At permanente nang ibinalik sa Jisoo Auto Repair Shop para sa pagproseso. Sa wakas, isinulat ang pagpapalit ng bagong kabuuan. Kabuang singil ay 8,000 yuan. Si Wang Qiang ay nakikinig, habang nakasulat siya ng baluktot sa papel. Narinig niyang kailangan niyang isulat na ang lumang bahagi ay kinuha ng repair shop. Hindi niya napigilang matawa ng malakas. Sabi ko, "May tama ka ba sa utak? Isang sirang piyesa lang ng mumurahing sasakyan. Kahit ibenta mo sa junk shop, di aabot ng 50 pesos. Pinapapirma mo pa ako na ang pabrika natin ang nag-recycle niyan. Bakit? Takot ka bang isipin ng boss mo na ninakaw mo yung bakal at binenta mo sa bahay? Napakakawawang tanga mo talaga." Hindi niya alam na sa sasakyang ito ay walang sirang gear case. At hindi niya rin alam na ang kanyang isinulat ngayon na na-disassemble at na-recycle na bahagi ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng industriya ng bansa, na may halaga na umabot sa 200 milyong yuan para sa prototype ng magnetic levitation power box. Si Wang Qiang ay mabilis na natapos ang lahat ng mga tuntunin. Pagkatapos, kumuha siya ng isang matibay na tanso na selyo, na may nakaukit na kontrata ng Jisoo Auto Repair Shop, at mabigat na pinindot ito sa pulang tinta. May malalim na tunog, isang napakamatingkad at may ganap na bisa sa batas na pulang selyo, ay matatag na nailagay sa mga baluktot na salita. Mula sa papel na may itim na letra, malaking pulang selyo, matibay na ebidensya.
Itinaas ni Wang Qiang ang dokumento sa hangin. Nakangiti siya na parang nananalo. Teka, nakasulat ng malinaw. Nakaimprenta na rin ang malaking pulang selyo. Ngayon, i-scan mo na ang bayad. Nabayaran na. Agad na ipapagawa ng kuya mo ang bahagi para sa iyo. Kinuha ko ang cellphone ko. Walang pag-aalinlangan. Diretso akong nag-scan. Pumasok na ang bayad sa alipay. 80,000 yuan. Malinaw na tunog ng elektronikong abiso, na umaabot sa masangsang na silid ng pagtanggap. Narinig ni Wang Qiang ang tunog na ito. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay tila ngumiti. Masaya siyang humampas sa aking balikat. Mabuti at nakakaintindi ka, bata. Long. Pumunta. Palitan mo ang bagong kabuuan para sa kapatid na ito. Narinig ni Ilong sa labas ang sigaw. At siya'y tumawa ng may pangunawa. Hindi pa nila tinanggal ang proteksyon sa ilalim ng lift. Ang tinatawag na pagpapalit ng kabuuan ay walang iba kundi ang paggamit ng high-pressure na tubig upang linisin ang putik at langis mula sa ilalim. At pagkatapos ay palitan ito ng bagong gulong na maayos. Sa loob ng ilang minuto, si Ilong ay tila walang gana na sumigaw. Boss, tapos na. Ang bagong bahagi ay talagang maayos. Kasabay ng tunog ng pagbagsak ng hydraulic press. Tumingin ako sa test car na muling bumagsak sa lupa. Tahimik na inilagay ang resibong may malaking pulang selyo. Itupi ng maingat at inilagay sa bulsa ng aking damit panloob. Ang bigat ng papel na ito ay higit na sa 200 milyon. Hindi lang ito isang resibo, kundi isang simbolo ng buhay at kamatayan, na personal kong ibinigay kay Wang Qiang. Ayos na, pare. Ayos na ang kotse mo. Bilisan mo at imaneho na ang kotse mo. Kunin mo na ang resibo mo. Bumalik ka na at ipa-reimburse yan sa boss mo. Ha ha ha. Si Wang Qiang ay mayabang na kumaway ng kamay. Parang nagpapalayas ng langaw, minadali niya akong umalis. Kasama ng ilang mga tauhan sa likod niya. Sumabog ang isang tawanan na puno ng pang-uyam. Salamat, boss. Hindi ko na sila muling tiningnan. Lumiko ako at sumakay sa sasakyan. Sa sandaling isinara ko ang pinto ng sasakyan. Ang napakahusay na soundproofing ng loob ng sasakyan ay ganap na humadlang sa mga tawanan mula sa labas. Hawak muli ng dalawang kamay ang manibela. Pinindot ang nakatagong start button sa gitnang konsol. Ding kumpleto na ang self-check ng magnetic suspension matrix. Magandang kondisyon. Isang malamig na boses ng makina ang umabot sa loob ng sasakyan. Isang paa ang pinindot sa accelerator. Walang ingay na lumabas mula sa test car na parang mga sasakyang gumagamit ng gasolina. Parang isang multo na may itim at puting kulay. Tahimik at napaka-smooth na umalis. Mula sa malaking pintuan ng Giant Auto Repair Shop. Sa rearview mirror. Nandoon pa si Wang Qiang at Elong. Nagtuturo-turo sa likurang ilaw ng kotse ko. At malakas na nagtatawanan. Akala nila, laban ng langit at lupa, ay mahigpit na nakabalot sa kanilang mga ulo. Mula sa auto repair shop, hindi pa umabot ng 500 metro. Matatag kong ipinatigil ang sasakyan sa emergency lane ng pangunahing kalsada. Kinuha ko mula sa bulsa ng aking damit panloob ang resibong may natitirang init. Agad na naging matalim ang aking tingin, parang talim ng kutsilyo. Ang pagkukunwari ng kahinaan at pagkaaba ay ganap na napunit sa sandaling ito. Kinuha ko ang telepono. Huminga ako ng malalim. Diretsyong tinawagan ang katutubong emergency line na pamilyar ako. Mabilis na sinagot ang tawag. Magandang araw. Sentro ng komando ng lungsod 110. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Ang boses ng operator ay matatag at profesional. Naklind ako sa sandalan ng upuan. Tinitigan ko ng malamig ang rearview mirror. Sa isang auto repair shop na parang tumor. Gusto kong magulat. Ako ang punong engineer ng Dynamics ng Xinghu Automotive Group. 10 minuto na ang nakalipas. Sa Jisu Auto Repair Shop sa National Highway 104. Isang pambansang antas ng lihim na industrial prototype mula sa aming panig. Ay pin at sapilitang inaresto. Maliwanag na nagulat ang operator. Ngunit ang kanyang profesional na asal ay nagbigay daan upang mabilis siyang makapag-record. Sige, Gino. Ano ang tiyak na makina na naaresto? Ano ang tinatayang halaga ng kasong ito? Pinakabagong henerasyon ng core prototype ng Magnetic Levitation Matrix Power Box. Ang halaga ng kaso ay 200 milyong yuan. Parang huminto ang hangin sa kabilang linya ng telepono sa loob ng 2 segundo. Gino. Agad na naging napakaseryoso ng boses ng operator. Kahit na may kaunting higpit, kailangan kong ipaalala sa iyo. Ang kasong may halagang 200 milyon ay itinuturing na malaking kaso. Ang pag-ulat ng maling alarma ay may malubhang pananagutan sa kriminal. Sigurado ka bang 200 milyong ref ito? Sobrang malinaw ako. Bahagya akong umupo ng tuwid. Mayroong di maikakailang presyon sa tono. Pakisuyong agad na tingnan ito sa mataas na otoridad ng pulisya. Nasyonal na lihim na proyekto ng Ministry of Industry and Information Technology. Rehistradong serye ng numero 001. Ang taong namamahala sa proyekto ay si Lin Chen. Numero ng DZ. Mabilis kong binanggit ang isang serye ng mga numero. Narinig ang mabilis na tunog ng pag-type sa telepono. Lumipas lamang ang 10 segundo. Narinig ang tunog ng pagdila ng kawani, na malinaw na umabot mula sa speaker.
Sa kanyang computer screen. Ang numerong iyon ay hindi karaniwang impormasyon sa pag-file. Ngunit ito ay ang pinakamataas na antas ng pulang lihim na babala. Kaukulang pagkakakilanlan ng namamahala. Malinaw na nakasulat ang co-founder ng Xinghu Group. Punong eksperto ng pambansang pangunahing laboratorio ng bagong enerhiya. Inhinyero Lin. Ang boses ng operator ay tila nanginginig. Ito ay tiyak na ang pinakamalaking kaso na natanggap niya sa kanyang karera. Walang pagkakamali sa pag-verify ng impormasyon. Ano ang sitwasyon sa lugar? Ikaw ba ay nasa panganib? Sa ngayon, ako ay ligtas. Ngunit ang kabilang panig ay mayroong 5 hanggang 6 na tao na may dalang matitigas na bagay. Napakasama ng sitwasyon. Gumagamit sila ng panlilinlang at karahasan upang manghuthot. Pinilit nila akong magbayad ng 80,000 yuan na bayad sa pagkukumpuni. At nagbigay sila ng opisyal na resibo na may tatak ng kanilang auto repair shop. Nakasulat sa dokumento ng malinaw na ang orihinal na powertrain ng aking sasakyan ay tinanggal nila at permanenteng kinuha. Huminto ako sandali at nagbigay ng pinakamalalang suntok. Ngayon, ang halagang 200 milyon na lihim na prototype ay nasa kanilang teritoryo. Ito ay hindi lamang isang malaking panggaganso. Mas marami akong dahilan para magduda na ito ay isang premeditated na pag-atake laban sa ating bansa na may kinalaman sa malupit na pagnanakaw ng mga pangunahing teknolohiya sa bagong enerhiya. Kung ang pangunahing teknolohiya ay lumabas, hindi kayang isipin ang mga magiging resulta. Naiintindihan, Ginoong Lin, mangyaring manatili ka sa ligtas na lugar. Direct ako nang nakipag-ugnayan sa unit ng kriminal na investigasyon ng lungsod at sa SWAT. 3 minuto para makapagresponde. Hindi papayagang makalabas ang anumang kagamitan na kailangang ayusin. Nakatanggal ang tawag. Ang command center ng buong lungsod. Sa mga sandaling ito ay parang isang pulbura na ganap na sumabog. Ngunit alam ko na hindi sapat ang mga pulis lamang upang labanan ang ganitong mga lokal na sindikato ng krimen. Dapat gamitin ang ganap na kapital at lakas ng batas. Para sa ganap na pagsugpo, kinuha ko muli ang aking telepono at tinawagan ang presidente ng legal na departamento ng Xinghu Group, si Shen Bing. Bilang isang kilalang legal na reyna sa bansa, hindi basta-basta makatawag sa kanya ang karaniwang tao. Ginoong Lin. Sagot agad sa tawag. Narinig ang matalas at malamig na boses ni Shen Bing. Si Shen Bing. Humigpit ang lambat. Nakaalis ako sa 104 National Highway at may nagbawas sa akin. Hindi lang nila ako niloko ng 80,000 yuan. Binigyan pa ako ng sertipiko na sinasabing kinuha na ang ating 200 milyong yuan na prototype. Tahimik sandali sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ang isang napakalamig na tawa. Mayroon talagang may ganang magtayo sa ulo ng Taishui. Gumamit ng peking sira upang agawin ang 200 milyong patent na modelo. Ginoong Lin, nakaayos na ba ang ebidensya? Hinawakan ko ang makapal na resibo sa bulsa ng aking damit. Nakatago ang lahat ng tala ng transaksyon at nakarecord ang buong pag-uusap. At isang papel na may tatak ng kanilang Jisoo Auto Repair Shop. Malinis na resibo ng pagkumpuni ng malaking pulang selyo. Itim sa puting papel. Walang kapintasan. Maganda. Ang boses ni Shen Bing ay naglalaman ng matinding put. Ginoong Lin, ikaw ay naapi. Iwanan mo sa akin ang mga maruruming gawain na susunod. Sa loob ng 10 minuto, na-track ko na ang lokasyon mo gamit ang keys ng sasakyan. Nakalock na ang posisyon mo. Ngayon, ang pangunahing hacker ng grupo ay kasalukuyang kinukuha ang lahat ng historical na surveillance at online transaction records ng auto repair shop na iyon. Bukod dito, ang pinakamataas na legal team ng Xinghu Group at ang AEC team ay nakasakay na sa 6 na sasakyan at nagsimula na ang biyahe. Diretso tayong lumampas sa base. Nakipag-ugnayan tayo sa mga lider ng probinsya. Ngayon, hindi lang natin dapat gawing abo ang tindahang ito, kundi pati na rin ang lahat ng mga protektor nito ay dapat tanggalin. Nandito ako at naghihintay sa inyo. Pinutol ko ang tawag. Nakatingin sa labas ng bintana. Unti-unting dumidilim ang langit. Sa malayo, sa linya ng abot tanaw, may mga ulap na nag-umpugang. Isang bagyo ng kulog ay malapit nang dumating. At sa sandaling ito, sa loob ng Jisoo Auto Repair Shop na 500 metro ang layo. Ngunit ito ay isang napakamasiglang pagdiriwang. Sa maalikabok na silid ng pagtanggap, si Wang Qiang ay nakataas ang mga binti sa kanyang mesa. Hawak niya ang makapal na bunto ng cash na bagong kuha mula sa bangko. Iyon ay mula sa extortion kahapon. Mula sa isa pang trooper ng truck. Kasama ang 8,000 bagong deposito sa kanyang account ngayon. Ang kanyang kita ngayong buwan ay umabot na sa 300,000. Ha. Ngayong gabi, sa langit at lupa. Kuya, ikaw ang nagbabayad. Si Wang Qiang ay malakas na tumawa. Inihagis ang ilang daang yuan na salapi sa mukha ni Ilong. Kinuha ni Ilong ang pera. Pumalapit na may pagyukod. Napakagaling ng kuya. Yung tao kanina mula sa ibang lugar. Akala talaga niyang may pinalitan tayong bagong bahagi para sa kanya. Walang kasing 8,000. Ako lang ang gumamit ng high pressure na tubig para linisin ang putik sa ilalim ng kanyang sasakyan. Kahit isang tornilyo, hindi ko ginagalaw. Ang perang ito,
Mas mabilis pang kumita kaysa sa makinang nag-imprenta ng pera. Isang mahirap na tao. Nagdala ng sirang sasakyan at nangahas pang magpagawa dito. Hindi ba't hinahanap na ang kapahamakan? Isang kasama ang pumasok na may hawak na bakal. Kumuha siya ng isang bote ng serbesa at binuksan ito. Kailangan pa niyang ipagawa ang lagda ng boss. Sabi niya, kailangan niyang i-reimburse. Siguro sa oras na ito, nasa gitna ng daan, umiiyak sa sirang sasakyan na tumutulo ang langis. Takip, bakit hindi mo siya takpan? Pumutok si Wang Qiang ng uso, na may napakamapanirang ngiti. Aking tatak, na espesyal na ginawa para sa mga tanga na hindi umiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Nakasulat sa puting papel na itim ang kanyang voluntaryong pag-aayos ng sasakyan. Kahit saan pa siya magreklamo, wala itong silbi. Tama rin tayo sa ating panig. Pumasok sa pintuan ng aking GSO na pagawaan ng sasakyan. Nandyan ang dragon na nakaupo. Nandyan ang tigre na nakahiga. Itong mga vampira ay walang pakialam na tumatawa ng malakas. Nagsasaya sa pagpilit sa iba sa suliranin, na nagdudulot ng kakaibang kasiyahan. Sila ay nalulumbay sa kanilang mga nilikhang kwento, ng mga pangarap ng lokal na emperador, tungkol sa paparating na kapahamakan, ay walang kaalam-alam. Habang si Wang Qiang ay naghahanda, nabuksan ang isang bote ng serbesa. Isang napakalakas at nakabibinging tunog ng sirena. Biglang pumutol sa katahimikan ng kalsada. Ang tunog ng sirena ay tila mula sa ilang kilometro ang layo. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas. Ang tunog ay parang isang mabangis na bagyo, na may labis na nakakatakot na bilis, napapalapit sa talyer ng sasakyan. Ito ay hindi tunog ng isang kotse ng pulis. Ito ay tunog ng maraming sasakyan ng pulis na nagtipon, na nagbigay ng pinakamataas na antas ng pulang babala. Ang bote ng serbesa sa kamay ni Wang Qiang biglang huminto sa ere. Ang ligaya sa kanyang mukha ay hindi pa nakaalis ng tuluyan, at nanatiling nakatitig doon. Na tila napaka-absurd. Kuya, nagsimula ng mag-alinlangan ang boses ni Ilong. Ito ba ay para sa atin? Bakit ka nag-aalala? Pinipigilan ni Wang Qiang ang kanyang pagkalito. Pinalo niya ang mesa. Matagal na akong nagtrabaho sa larangang ito. Anong mga eksena ang hindi ko pa nakita? Si Haije ang ating suporta. Isang mahirap na trooper lang ang nagreklamo. Isang alitan sa pagkonsumo lang. Lumabas at tingnan. Kinuha niya ang wrench sa mesa. Kasama ang ilang tauhan, umalis siya sa reception room. Ngunit, nang umabot siya sa harap ng malaking pinto ng repair shop, nawala siya sa sarili. Masyadong nakakasilaw na pulang asul na ilaw. Halos pinasikat ang buong looban ng talyer. 10 sasakyan ng SWAT, na parang pader ng bakal, na mahigpit na humaharang sa pangunahing pintuan. Madilim na mga baril, mga panangga, at mga ganap na nakabihis na tauhan ng SWAT. Parang mga sundalong bumaba mula sa langit. Agad nilang binlock ang lahat ng pasukan at labasan. At sa likod ng mga pulis na ito, 3 napakaastig na itim, na may batch 680. May nakasabit na internal pass ng Xinghu Group. Dahan-dahang dumating na parang multo. At sa huli ay tumigil ng maayos sa gitna ng depensa ng mga pulis na sasakyan. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang pares ng makinang na sapatos na balat ang tumapak. Sa putikang puno ng langis ng makina, nagpalit ako ng isang napakagandang itim na trench coat. Sa gitna ng mga nangungunang abogado, na nakasuot ng formal na damit, nang walang ekspresyon, nilapitan si Wang Qiang. Ang wrench na hawak ni Wang Qiang, tumama ng tunog, nahulog sa lupa. Huwag kayong gagalaw. Ihawak ang mga kamay sa ulo. Luhod. Kasabay ng buong puwersa ng mga special police. Ang mga kasapi ay sabay-sabay na sigaw ng galit. Ilang baril na may madilim na bariles ang diretsyo. Nag-focus sa bawat tao sa loob ng bakuran. Klang. Noong nakaraan, nagmamataas at akyat sa langit si Alon. Kasama ang ilang tauhan, masaya sa mundo. Natatakot na natataranta. Ang bote ng beer sa kamay niya at ang extender. Biglang nahulog ang mga wrench sa lupa. Hindi sila sanay sa ganitong sitwasyon. Kadalasan, mga pulis lang ang nandito para ayusin ang mga alitan. Ngayon, ganito ang sitwasyon. Para bang nandito sila para sugpuin ang mga terorista. Ilang malalakas na lalaki nang hina ang mga binti. At sanay na niyayakap ang kanilang ulo. Nakatukod na parang pugo. Sa lupaing puno ng langis, na nanginginig. Bagamat si Wang Qiang ay pilit na nakatayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay hindi na makontrol at umiikot ng mabilis. Tumingin siya ng malaki, puno ng pulang ugat ang mga mata. At matinding nakatingin sa akin na lumapit sa kanya. Noong una, ang nakasuot ng lumang uniforme. Nakailangan pang humingi ng 8,000 piso sa boss. Para sa reimbursement, isang mahirap na trooper. Ngayon ay nakasuot ng isang napakamaingat na itim na coat. Sa likod niya ay nakatayo mga abogadong elite na may suot na salamin na may gintong frame at may dalang maleta. Ang ganitong aura ng isang nakatataas, hindi talaga kayang ipakita lang. Mr. Police, mali ang pagkakaintindi. Ito ay talagang malaking pagkakamali. Si Wang Qiang ay nalunok ang kanyang laway. Nahihirapan siyang magpakita ng ngiti na mas masakit pa sa pag-iyak. Habang nakaharap sa papalapit na mga tauhan ng tiki ng lungsod, si Kapitan Zhao ay patuloy na umiiwas ng kamay.
Kapitan Zhao. Ako si Lao Wang. Mula sa Jisoo Auto Repair Shop. Ito ay isang karaniwang alitan sa pag-aayos ng sasakyan. Itong batang ito, Ginoo, ay nag-ayos ng sasakyan ngunit ayaw magbayad. Sinasadya niyang nag-ulat ng maling insidente laban sa amin. Tumahimik ka. Napakamalamig ng tingin ni Kapitan Zhao. Parang tinitingnan ang isang bangkay. Wang Qiang, nahaharap ka sa malaking kaso ng pagnanakaw ng lihim pangkalakalan. Umabot sa 200 milyong yuan ang halaga ng kaso. Sa ngayon, isasagawa ko ang buong pagsasara at pagsisiyasat sa iyong auto repair shop. Ayon sa batas, 200 milyon. Humigop ng malamig na hangin si Wang Qiang. Ang matinis na boses ay direktang sumabog. Kapitan Zhao, anong klaseng internasyonal na biro ito? Yun ay isang sasakyan na kahit logo. Ay wala, sirang-sira na sasakyan. Hindi ko naman siya siningil. 80,000 yuan na bayad sa pagpapalit. Saan galing ang 200 milyon? Nagmamalupit kayo sa akin. Gusto kong makipagkita sa aking abogado. Gusto kong makita si Haije. Sa mga sandaling iyon, si Shenbing na nakasuot ng mataas na takong ay malamig na lumapit ng isang hakbang. Ang babaeng abogada ng Xinghu Group ay itinulak ang kanyang walang frame na salamin at binuksan ang tunay na leather folder sa kanyang kamay at kumuha ng isang dokumento na may selyo ng Pambansang Ministry of Industry and Information Technology. Wang Qiang, tama ba? Ituwid mo ang iyong mga tainga at makinig ng mabuti. Yung sasakyan na sinasabi mo na kahit logo ay walang kwentang sirang sasakyan. Ito ay mula sa nangungunang kumpanya ng bagong enerhiya sa bansa, ang Xinghu Group, na isang lihim na test vehicle na hindi pa nailalabas. Ang sasakyang ito ay mayroong pambansang pangunahing proyekto sa pananaliksik, na tinatawag na Magnetic Levitation Matrix Power Box, isang pangunahing testing prototype. Ang proyektong ito ay tumagal ng 3 taon. Umabot sa 217 milyong yuan ang kabuang puhunan sa ampersand renminbi. Bawat salita ni Shenbing ay parang isang matinding hampas na malakas na tumama sa puso ni Wang Qiang. Biglang namutla ang mukha ni Wang Qiang. Nawala ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Mas maputla pa siya kaysa sa papel. Hindi. Impossible. Siyempre, siya ay isang pulang mahirap. Yung ilalim ng sasakyan ay tumutulo ng langis. Sira na ang mga gear. Ako mismo ang nag-verify nito. Itinuro ako ni Wang Qiang. Parang isang baliw na aso na nagngangalit. Sinusubukang hawakan ang huling hibla ng pag-asa. May dokumento ako. Ang batang ito ay kusang nagpaayos ng sasakyan. Pumirma siya at naglagay ng pirma bilang garantiya. Para bang baliw si Wang Qiang. Nanghihilo at nagmamadaling bumalik sa reception. Kinuha ang stub ng repair slip sa mesa. Itaas ng mataas sa ulo. Kagawad, tingnan ninyo. Nakasaad sa papel na itim ang nakasulat. Ang sirang orihinal na makina ng sasakyan. Naalis na at kinumpis ka ng Jisoo Auto Repair Shop. Para sa permanenteng pag-recycle. Ito ang pinagawa niya sa akin na isulat. At voluntaryo rin niyang ibinigay ang 8,000 yuan. Ako ay isang mekaniko. Sinasunod ko ang proseso. Hindi ko ninakaw ang kanyang bagay. Akala niya, ang resibong ito ay kanyang depensa, na hindi siya mapaparusahan. Ngunit hindi niya alam, na nang siya ay nagbigay ng resibo, sa sandaling itinaas. Sa wakas ay umangat ang sulok ng aking bibig, na may napakamasakit na ngiti. Malakas akong naglakad papunta kay Wang Qiang. Tumingin sa kanya mula sa itaas. Boss Wang, hindi ka ba nakatapos ng junior high? May problema ka sa pag-unawa sa binasa. Ang papel na ito sa kamay mo ay hindi lamang may pirma ko, kundi may malaking pulang selyo ng iyong Jisoo Auto Repair Shop. Bahagya akong yumuko, at ang boses ko ay tila galing sa malalim na impyerno. Ang opisyal na dokumentong ito na may selyo. Sa batas, ito ay isang ganap na ebidensyang pangkat. Ito ay nagpapatunay ng 3 hindi maaring mapasinungalingan na katotohanan. Una, 5 minuto ang nakalipas. Talagang nasa loob ng sasakyan ko ang isang makina na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Pangalawa, Jisoo Auto Repair. Sadyang inalis ko ang halagang 200 milyong kagamitan mula sa aking sasakyan. Pangatlo, ito rin ang iyong sariling sulat. Ang halagang 200 milyong kagamitan ay permanently recycled ng inyong auto repair shop. Itinuro ko ang pulang resibo sa kanyang kamay, at ang kanyang tingin ay agad na naging matalim. Ngayon, tiyak ang ebidensya. Kayo ay walang anumang legal na pahintulot, na sa pilitang inaresto at itinago ang mga pambansang lihim ng negosyo na nagkakahalaga ng 200 milyon. Boss Wang, ng Magnetic Levitation Power Box. Nasaan na? Tahimik ang buong lugar. Parang huminto ang hangin. Tanging ang nagliliyab na ilaw ng sasakyan ng pulis. Ang nagliliyab sa mukha ni Wang Qiang na deform, na tila nag-aalab. Isang galaw ng kamay ni Kapitan Zhao. 2 espesyal na pulis ang lumapit ng direkta, at maingat na inilagay ang resibo sa kamay ni Wang Qiang. Sa isang malinaw na bag ng ebidensya. Wang Qiang, ikaw ang sumulat ng mga salita sa resibong ito, di ba? Ikaw din ang naglagay ng opisyal na selyo, di ba? Sige na, nandyan na ang lahat ng ebidensya. Ngayon,
Ibigay ang prototype ng power box na nagkakahalaga ng 2 bilyon. Sabi ni Kapitan Zhao nang may galit. Parang may sumabog na bomba sa kanyang utak. Na direktang sumabog. Ang kanyang isipan ay tuluyang nag-crash. Anong 2 bilyong power box? Wala talaga siyang tinanggal na kahit ano. Si Ilong ay gumamit lang ng high pressure na tubig para hugasan ang putik sa ilalim. Hindi man lang siya humawak ng kahit isang knot. Yung tinatawag na pira-pirasong gear na bakal. Sila mismo ang kumuha mula sa basurang lata at ibinuhos ito para linlangin ang iba. Pero yung takip na iyon. Sa dokumentong may malaking pulang selyo. Nakasulat ito ng may pagmamayabang para tuksuhin yung hangal na trabahador. Na sinulat niya mismo na na-disassemble at na-recycle na. Hindi ganito. Hindi ko ito tinanggal. Talagang hindi ko tinanggal. Nasa mental na depensa ni Wang Qiang ito. Biglang bumagsak. Nahulog siya sa lupa. Umiiyak siya ng todo. Nagsisigaw siya kay Kapitan Zhao. Kapitan Zhao, yung listahan ay ginawa ko lang. Nagsinungaling ako sa kanya. Walang sira yung sasakyan. Wala ring tumutliking na langis. Yung mga piraso ng bakal ay pinasok ko kay Aolong. Hindi naman namin talaga inalis ang kabuuan niya. Yung 8,000 piso, yung 8,000. Yung pera ay pinilit naming kunin sa kanya. Aaminin ko. Aaminin kong nangikil ako. Huliin niyo na ako. Husgahan niyo akong mangikil. Pero tiyak na hindi ako nagnakaw. Yung 200 milyong makina. Para linisin ang akusasyon ng pagnanakaw ng 200 milyong. Komersyal na lihim. Si Wang Qiang ay parang nagbuhos ng mga butil mula sa kawayan. Sa harap ng lahat ng pulis at abogado. Nalabis na nababahala na ipinapakita ang kanyang sarili na walang katotohanan. Pagsasagawa ng karahasan at pananakot gamit ang bakal na pira-piraso. Mga krimen na nagkakahalaga ng 80,000. Inilahad ng maayos. Kahit si Alon sa tabi ay natakot at sumang-ayon. Mr. Police, ako ang nagkalat ng bakal na pira-piraso. Gusto lang naming lokohin siya ng 8,000 piso. Wala pa nga kaming dalang pang-ikot eh. Nakatayo si Shen Bing sa tabi. May malamig na pang-uyam sa kanyang labi. Zhao Jui. Ang suspect ay tahasang umamin sa harap ng publiko. Tungkol sa organisadong panggugulo at karahasan na may kaugnayan sa krimen. Ang bahagi ng salaysay na ito ay naitala namin ng buo. Tumingin ako sa nakahandusay sa lupa na parabang isang nabubulok na putik si Wang Qiang. Walang kahit kaunting awa sa kanyang mga mata. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ng isang nakatagong plano ay ang paglikha ko ng 2 bitag para sa iyo. Ano man ang talon mo, ay 100 patungo sa kamatayan. Lumapit ako ng isang hakbang. Isang paa ang tumapak sa nahulog na mahabang wrench ni Wang Qiang. Wang Qiang, sa tingin mo ba, kung umamin ka sa panghihingi ng pera, ay makakawala ka sa utang na 200 milyon? Bilang isang may-ari ng shop ng sasakyan, na may bisa ang batas, pirmahan at lagyan ng tatak ang repair order. Ngayon sinasabi mong isinulat mo lang ito ng walang kabuluhan. Sinasabi mong hindi mo ito binuksan kaya hindi mo ito binuksan. Tumingin ako kay Kapitan Zhao. Sa batas, ang nakasulat sa puting papel na may malaking pulang tatak ay maihigit na bisa. Kumpara sa isang panig na pahayag ng suspect. Ngayon ay nagbabago siya ng pahayag. Maaaring ituring na ito bilang pagtakas. Sa kaso ng malaking pagnanakaw na nagkakahalaga ng 2 bilyong yuan. At sinadyang gumawa ng kasinungalingan. Maliban na lang kung kaya niyang maglabas ng makinang iyon. Ang dokumentong ito ang patunay. Biglang napatingin si Wang Qiang. Ang kanyang mata ay puno ng malalim na takot. Sa wakas, naintindihan niya na. Ito ay isang patay na dulo. Na mahigpit na nakatali mula simula hanggang wakas. Na walang iniwang anumang daang likuan, isang perpektong patay na dulo. Aaminin na totoo ang dokumento. Siya ang pangunahing espiya na nagnakaw ng 200 milyong. Komersyal na lihim. Habang buhay na pagkakabilanggo. Magsasagawa ng parusa sa loob ng kulungan. Aaminin na peke ang dokumento. Ginagamit niya ang pandaraya upang maghasik ng gulo sa mahabang panahon. Isang kriminal na sangkot sa mga aktibidad ng sindikato at panlilinlang. Malaki ang halaga. Pareho itong mabigat na krimen na may parusang hindi bababa sa 10 taon. Ang pinakamapanganib ay, dahil sa sariling pagkakamali niya sa paglagda ng opisyal na selyo. Kung hindi maibabalik ang hindi umiiral na kagamitan, tiyak na ang nakakatakot na legal na departamento ng Xinghu Group, ay siguradong papabayarin siya hanggang sa wala nang matira. Ikaw, sinadya mo akong saktan. Nagtayo ka ng bitag para sa akin. Si Wang Qiang ay parang isang baboy ramo na nahulog sa panganib. Biglang tumayo mula sa lupa, na may galit na nais akong saluhin. Patay kita. Ibalik mo sa akin ang listahan. Ibalik mo sa akin. Bang! Isang espesyal na pulis ang malakas na. Sumipa sa likod ng tuhod ni Wang Qiang. Sumigaw si Wang Qiang. At bumagsak ng mabigat sa lupa. Agad siyang pinilipit ng 2 SWAT at marahas na itinali ang kanyang mga braso sa likod. Mahigpit siyang pinadapa sa basang lupa na puno ng putik. Isinara ang malamig na posas na may tunog na klik. Walang awang iginapos ang kanyang mga kamay. Mabilis na iginawi ni Kapitan Zhao ang kanyang kamay. Dalhin lahat ng tao sa auto repair shop.
Dalhin sa istasyon para sa overnight na investigasyon. Lahat maghiwa-hiwalay. Protektahan ang lugar ng insidente. Agad na magsasagawa ng masusing pagsisiyasat ang teknikal na departamento sa buong repair shop. Kailangan nating suriin ang bawat bahagi. Huwag nating palampasin ang kahit isang piraso. Tumunog ang sirena. Pulang asul na kumikislap. Dati ay naghari-harian sa 104 na pambansang daan. Pinagsamantalahan ang pawis at dugo ng maraming driver ng Jiasu Auto Repair Shop. Ngayong gabi, nagpasimula ito ng kanyang pagbagsak. Nang dalhin si Wang Qiang sa sasakyan ng pulis. Parang patay ang mukha. Malabo ang mga mata. Patuloy pa rin itong sinasabi ng parang baliw. Hindi ko tinanggal. Talagang hindi ko tinanggal. Yung 200 milyong bakal na bola. Nakatayo ako sa malamig na hangin. Hinila ko ang kwelyo ng aking coat. Ito ay isang pampagana sa isang malaking laro. Ang tunay na malaking isda ay nasa ilalim ng tubig. Lumiko ako. Tumingin kay Shen Bing. Ang kanyang proteksyon. Yung tinatawag na Haije. May galaw ba? Isinara ni Shen Bing ang folder. Ang salamin ay nagbigay ng napakadelikadong liwanag. Huwag mag-alala, Ginoong Lin. Ang kanyang ipinagmamalaking suporta. Malalaman din niya agad kung ano ito. Tinatawag na tunay na kawalang pag-asa. Pulisya ng lungsod, unit ng kriminal. Nagniningning ang mga ilaw. Ang mga sigaw at hikbi sa silid ng interogasyon. Sa likod ng makapal na pader ng tunog, ay bahagyang umaabot pa rin sa pasilyo. Ganap na bumigay si Wang Qiang. Sa habang buhay na pagkakakulong at 10 taong simula. Sa harap ng buhay at kamatayan na pagpili. Yung maliit niyang pakikisangkot sa mundo. Ay hindi man lang nakayanan kahit isang segundo. Si Kapitan Zhao, hawak ang paunang. Sumpa, ay lumabas mula sa silid ng pagtatanong. Nang nakasimangot at kulay abo ang mukha, nilalakad ako. Director Lin. Lahat ay sumuko. Lahat ay naubos. Ang repair shop na ito ng Jiasu ay hindi lamang isang pugad ng extortion, kundi isa ring iligal na lugar para sa smuggling ng mga piyesa ng junk car. Pinababa ni Kapitan Zhao ang kanyang boses. At may galit na kumikislap sa kanyang mga mata. Ibinulgar ni Wang Qiang. Ang tunay na boss sa likod niya ay ang lokal na monopolyo ng piyesa ng sasakyan at ang underground na industriya ng pagdadala ng buhangin. Si Sun Shanghai, nakilala bilang Judge, naupo ako sa bench. Hawak ang isang baso ng disposable na may mainit na tubig. Dahan-dahang humihip sa mga lumulutang na dahon ng tsaa. Sun Shanghai, mukhang ang laki ng isdang ito. Saktong-sakto para ipasok sa aking malaking laro. Sa mga sandaling ito, sa labas ng pintuan ng Criminal Investigation Team, biglang narinig ang isang napakalakas na tunog ng matinding preno. 3 itim na Land Rover Range Rover, na parang mga baboy ramo na nagwawala, na may labis na kayabangan ay huminto. Sa mga baitang ng bulwagan ng lungsod, ang mga pinto ng sasakyan ay bumangga. 10 lalaking nakasuot ng itim na masikip, nag-i-shirt na may malalaking tatoo, ay naglabasan ng sunod-sunod, diretsong nakahanay sa magkabilang gilid ng mga baitang. Agad na, binuksan ang pinto ng sasakyan sa gitna, isang Land Rover. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling customized na suit, ngunit may suot na napakakakaibang makapal. Nagintong kadena, isang kalbo. Na lalaki ang mabilis na bumaba. Hawak niya ang 2 makintab na bola. Nagniningning na perpektong walnut. Malamig ang tingin. May lakad na may hangin. Kasunod niya ay isang abogadong may dalang briefcase na may suot na salamin na ginto. Si Sun Shanghai, kapatid na Hai, hindi man lang siya tumingin sa pintuan ng pulis na nakaduty, na may napaka-ambisyosong anyo, tinulak ang salamin na pinto ng tawagan. Oy, Kapit Zhao, abala ka pa rin sa gabi. Si Sun Shanghai ay bumiti ng hindi totoo at bumati. Napaka-relax na naglakad sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang tingin ay parang makamandag na ahas na nagmamasid sa paligid. Sa huli, matindi niyang tinutok ito sa akin. Maliwanag na nakakuha na siya ng balita. Ngunit ang maling impormasyon na nakuha niya ay isang teknisyan na mula sa ibang lugar na sumusubok ng sasakyan. Hindi alam kung saan kumuha ng isang mahusay na abogado. Gamit ang isang peking dokumento upang iligtas si Wang. Pinilit siyang ipasok sa kulungan. Sa kanyang pananaw, ang sinasabing 200 milyong power box ay hindi higit kundi isang katawa-tawang dahilan ng teknisyan upang manghuthot sa kanila. Lumapit si Sun Shanghai sa akin at tinitigan ako mula sa itaas. Bumagsak ang isang bagay sa harap ng mesa ng tsaa. Ikaw yung driver na tumawag ng pulis, si Lin Chen, di ba? Hinila ni Sun Shanghai ang isang upuan. Umupo ng maluwag. Itinaas ang isang binti. Kapatid, lumabas ka para makipagsapalaran. Ang layunin ay kumita ng pera. Ngayon, tungkol sa bagay na ito, ay isang hindi pagkakaintindihan. Si Wang Qiang na iyon, isang hangal, hindi marunong makisama. Nagtawanan lang sa iyo. Nasaktan ang ating samahan. Nandito sa card, mayroong 100,000 yuan. Kasama na ang iyong gasto sa pagkukumpuni at danyos. Nandyan na lahat. Nakatiklop siya ng mga nogales. Naglalabas ng tunog na kakatok-katok. May tono na puno ng hindi matatangging kapangyarihan. Kunin mo ang 100,000 piso na ito.
At pumunta ka kay Kapitan Zhao para pumirma. Sabihin mong na-withdraw na ang kaso. Hindi sira ang kotse mo. Naglalaro lang ako sa sasakyan. At pagkatapos, dalhin mo ang kotse mo. Naligtas na umalis sa aking teritoryo. Sumigaw si Kapitan Zhao. Son Changhai, akala mo anong lugar ito? Nang hayagang binili ang saksi sa lobby ng pulis. Akala mo siguro na, hindi ka siya ang kulungan dito sa akin. Agad na lumapit ang abogadong tagapagdepensa ni Son Changhai. Humarang sa harap ni Kapitan Zhao. Puno ng formal na ngiti sa mukha. Kapitan Zhao, nagkakamali po kayo. Ang aking kliyente ay nagsasagawa lamang ng labis na legal na pag-aayos ng alitan sa sibil. Dahil ang kasangkot na auto repair shop ay handang magbigay ng malaking kabayaran. Maaaring makamit ng parehong panig ang isang kasunduan sa labas ng korte. Hindi ito lumalabag sa anumang batas. Hindi pinansin ni Son Changhai si Kapitan Zhao, kundi labis na mapanlin lang na tinutokso ako. Bahagyang nakatungo ang katawan. Bumaba ang boses. Bata, huwag kang magmalaki. Akala mo ba hindi ko alam? Walang kahit anong 200 milyong sirang makina sa sasakyan mo. Gusto mo bang maglaro ng itim sa itim? Nang hihiya na sa ulo ko. Hindi ko tiningnan yung bank card na yun. Sa halip, dahan-dahan niyang itinataas ang ulo. Napakakalmado ng tingin niya. Sa matalim niyang mata. Boss Son, mathematics mo ba ay tinuro ni Wang Qiang? Ako ang nagkamali. Pero ang halaga nito ay 200 milyon. Isang pambansang lihim na makina. Bibigyan mo lang ako ng 10,000 piso. At gusto mong punan ko ang butas na 200 milyon. Kung pipirmahan ko ito, paano ako magpapaliwanag sa Ministry of Industry and Information Technology at sa Board of Directors ng Xinghu Group pagbalik ko? Naghahanda ka bang umupo para sa akin? Sa kulungan ng walang hanggan, biglang kumurap ang sulok ng mata ni Son Changhai. Biglang huminto ang hawak niyang walnut. Akala niya nag-aask ako ng sobra. Na ginagamit ko ang pagkakataon para magtaas ng presyo. Ayos, magandang tapang. Si Son Changhai ay nagalit na tila nagtatawa. Ang taba sa kanyang mukha ay nagtipon-tipon, na nagmumukhang napakamasungit. Sa maliit na piraso ng lupa na ito, walang sinuman ang may lakas ng loob na maglaro ng isip sa akin, si Son Changhai. Ikaw ang kauna-unahang tao. Bigla siyang tumayo, at inilagay ang 2 kamay sa mesa ng tsaa. Ang mukha niya ay halos nakadikit sa akin. Iyon ay isang uri ng taong palaging naglalakad sa hangganan ng kadiliman at kamatayan, na may ganitong malupit na tingin. Hindi ko alintana kung anong kumpanya ang nasa likod mo. Hindi ko rin alintana kung anong. Kung hindi mo pipirmahan ang dokumento ngayon, tinitiyak ko na ikaw at ang iyong sasakyan ay hindi makakalabas ng kahit isang pirasong bakal. Mula sa lungsod na ito, may asawa at mga anak ka, di ba? Mas mabuti pang isipin mo sila ng mabuti. May mga pera na may buhay ka pero walang buhay para gastusin. Kakada, isang napakamalinaw na tunog ng pagsara ng recorder ang umabot sa tainga ni Son Changhai. Nakatayo sa likod ko si Shen Bing, na mayroong eleganteng itim na. Ang voice recorder ay isinilid sa bulsa. Son Changhai, lalaki, 45 taong gulang. Kamakailan, ang bahagi na ito ay may kinalaman sa banta ng kamatayan. At sa pananakot na may kaugnayan sa krimen. In-upload ko na ito sa Xinghu Cloud ng Legal Department ng grupo. At ipinasa ito sa grupo ng mga tagamasid ng probinsya. Si Shen Bing ay itinulak ang kanyang salamin. Ang kanyang tingin ay parang tinitingnan ang isang bangkay na nabulok. Binabati kita. Ang iyong mga paratang ay naging mas maliwanag, na may mas makulay na bahagi. Biglang lumingon si Son Changhai. Mahigpit na nakatingin si Shen Bing. Ang 12 tauhan sa likod niya ay agad lumapit ng isang hakbang, at ang mga kamay ay umabot na sa kanilang bewang. Ang amoy ng pulbura sa bulwagan ay agad umabot sa kritikal na punto. Ano? Gusto bang makipag-away ni Boss Son sa bulwagan ng lungsod? Nakahiga pa rin ako sa upuan. Kahit hindi ko pa nailapag ang baso ng tubig, itinaas ko ang aking pulso, at tumingin sa napakasimple. Ngunit kumakatawan sa 12 piraso sa buong mundo, na Richard Mille na relo. Ngayon ay alas 8:15 ng gabi. Tumingin ako sa mapagmataas na mukha ni Son Changhai. May malamig na ngiti sa kanyang labi na parang nanonood lang ng palabas. Boss Son, kung ako ikaw, hindi ko na aaksayahin ang oras ko dito para takutin ang isang inhinyero. Ang ipinagmamalaki mong pangarap na maging hari ng lupa. May natitira na lang 5 minuto ang buhay. Nagtaka si Son Changhai, at agad na sumabog ng isang napakalakas na tawanan. Ha ha ha. 5 minuto. Akala mo sino ka? Diyos ka ba? Dito sa aking teritoryo. Huwag mong sabihing 5 minuto. Kahit nabigyan kita ng 5 taon, hindi mo pa rin maagalaw kahit isang balahibo ko. Ngunit, habang ang kanyang tawanan ay hindi pa ganap na humuhupa, biglang tumunog ang pribadong cellphone ni Son Changhai, na parang nag-uutos ng kamatayan. Matinding malakas at nakakabinging ingay ang biglang umalingaw-ngaw. Ang mabangis na ngiti sa mukha ni Son Changhai ay biglang natigilan. Medyo nairita siya at kinuha ang
Sariling cellphone niyang may gintong gilid. Tiningnan niya ang color G. Siya ang manager na namamahala sa buong supply chain ng Auto Parts City. Si Lao Zhao. Pinindot ni Son Changhai ang sagot na buton. Agad siyang nagmura. Ano bang minamadali mo? Nasa City Bureau ako, may ginagawa akong mahalaga. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Sa kabilang linya, ang boses ni Lao Zhao ay maihalong takot at umiiyak. Kahit ang pag-iyak ay hindi na maasikaso. Hi Je, may malaking nangyari. Nagsasara na ang langit. Sa loob lamang ng 2 minutong ito. Lahat ng mga supplier sa ating Auto Parts City. 17 malalaking pabrika ng piyesa ng sasakyan sa buong bansa. Sabay-sabay na nagpadala ng isang panig na liham ng pagwawakas. Hindi lang nila pinigil ang lahat ng aming kargamento, kundi humiling din sila na bayaran namin ang lahat ng natitirang balanse. Sa loob ng 20 oras. Ano? Biglang tumayo si Son Changhai. Halos lumabas na ang mga mata niya. Nabaliw na ba ang mga supplier na ito? Taon-taon akong nagbibigay sa kanila. Umabot ng ilang dekadang kita. Naghahanap sila ng dahilan para lumabag. Sinabi ba nila ang dahilan? Sinabi. Ang kanilang pare-parehong sagot ay, ang ating piyesa ng sasakyan ay nasangkot sa pagnanakaw ng Starfire. Grupo, pangunahing lihim pang komersyo. Naka-blacklist at pinatay ng Starfire Group sa buong industriya. Lahat ng mga kumpanya na nakipagtulungan sa atin. Kung patuloy ang supply, direktang papatawan ng sanksyon sa teknolohiya ang Starfire Group. Ano bang uri ng Diyos ang inaway mo? Bigla na lang naputol ang pondo ng ating bodega. Ang pinakamatibay na walnut sa kamay ni Son Changhai. Nahulog sa marmol na sahig. Nabagsak at napira. Nagkaroon siya ng sandaling pagkalito sa isip. Starfire Group. Isang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong yuan tinuturing na ilan ng lokal na industriya ng dekalidad na bagong enerhiya na sasakyan. Biglang siyang napalingon. Napaka nabigla na tumingin sa akin na nakaupo sa bench. Napatuloy na kalmado at umiinom ng tubig. Hanggang sa oras na ito, bigla siyang nakapag-isip tungkol sa malamig na babaeng abogado kanina, na nagsabi ng kanyang pangalan, na mula sa legal department ng Xinghu Group. Akala niya iyon ay isang hindi kilalang tao, ng kumpanya ng mga bag na gawa sa balat ng manok. Ngunit hindi niya inasahan, na ito ay isang higanting nilalang, na kayang magpabago sa buong industriya ng sasakyan. Bago pa makabawi si Son Changhai mula sa malaking pagkagulat, ang tunog ng tawag ng Didi sa kanyang telepono, ay muling umingay. Ngayon, ay ang pangkalahatang tagapangasiwa ng lokal na bangko ng lungsod, na si Son Changhai ay nagsimulang, hindi mapigilang manginig. Nanginginig siyang pinindot ang sagot na buton. President Wang. Son Changhai. Sinira mo ang buhay ko. Sa araw-araw, ang Pangulong Wang na tinatawag na kapatid. Ngayon ay puno ng napakalaking galit na sigaw. Ang Provincial Economic Investigation Bureau at Anti-Money Laundering Center. Kakaibang nagbigay ng pulang freeze order sa lahat ng personal na account mo. Ang corporate account ng Auto Parts City. At ang pondo ng 3 gravel mines na iyong sinusuportahan. Lahat ay na-freeze na ng hudikatura. May utang ka sa amin na 50 milyon na tulong sa tulay. Ngayon, dahil sa iyong pagkakasangkot sa malubhang krimen sa ekonomiya, at sa mga krimen ng masamang puwersa, itinuring ng sistema na mataas ang panganib na utang. Sinimulan na ng legal na departamento ng bangko ang proseso ng sapilitang pagpapatupad. Ngayong gabi, pupunta na sila upang maglagay ng selyo. Isara ang iyong vilya at pabrika. Dudududud, ang telepono ay walang awa na pinutol. Si Son Changhai ay tila naubusan ng dugo. Sa isang iglap, ang kanyang mukha mula sa pagiging mayabang ay naging kulay abo na parang patay. 2 tawag. Hindi umabot ng 3 minuto. Siya ay nagpagal ng higit sa 10 taon para sa kanyang underground na imperyo. Ng negosyo na kanyang ipinagmamalaki, ang mga kapital at lakas na kanyang ipinagmamalaki ay sa ganitong tahimik na paraan, na parang piniga ang isang langgam, ganap na nadurog. Ang nakabubuong takot na enerhiya. Sa harap ng ganap na pagbagsak ng dimensyon, siya na tinatawag na lokal na leader, ay hindi kahit isang bahagyang malaking langgam. Ngunit, ang tunay na kawalang pag-asa, ay nagsisimula pa lamang. Tumingin si Shen Bing kay Son Changhai na parang matutumba na. Inilabas niya ang kamay at itinulak ang salamin na may gintong frame. Napakamalamig ng tono niya. Boss Son, huwag kang magmadaling manghina. May magandang palabas pa. Nasa likod pa ito. Kinuha niya ang tablet. Bumukas ng isang real-time monitoring screen. Direktang itinapon kay Son Changhai. Sa harap ng mesa ng tsaa. Sa screen, ay ang iligal na buhangin at graba na minahan, na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sa oras na ito, isang napakakabigla-bigla lang eksena ang nagaganap. Sa orihinal na madilim na kalsada ng minahan, nagniningning ang walang katapusang mga ilaw ng malalaking truck, mahigit 200 truck na may tatak na Xinghu, na may mga semi-trailer, na parang isang higanting dragon ng bakal, na nag-uugnay sa lahat ng pasukan at labasan, ng minahan ng buhangin at bato. Naka-traffic na parang hindi makadaan.
Yung mga truck driver na dati ay pinagsamantalahan ng mga tauhan ni Son Changhai, na pinilit silang magbayad ng mataas na toll fee. Ngayon ay lahat ay pinatay ang makina at bumaba. Wala silang anumang marahas na kilos. Tanging tahimik nilang binuksan ang hazard lights at naninigarilyo sa tabi ng sasakyan. Harapin ang mga tao sa minahan ng buhangin at graba na may dalang mga pamalo at nag-aalala. Ang sagot ng mga driver ay pare-pareho. Pasensya na. Sira ang sasakyan. Nasa pagkukumpuni. Utos ng Xinghu Group. Kailan ito matatapos? Kailan tayo aalis? Ito ang ikalawang antas ng plano. Legal na pagharang. Hindi ba gusto ni Son Changhai ang mang-uto at mang-iskandalo? Ngayon, ipaparamdam namin sa iyo ang tunay na bakal na dumudulas sa lupa habang nilalamas. Kayo. Si Son Changhai ay nagturo sa screen. At tinuro rin ako. Naglabas ng malakas na hininga na parang pinto ng hangin. Na parang nagbubuga ng hangin. Ang kanyang mga mata ay naging pula dahil sa sobrang ng pamumula ng dugo. Ang katawan niya ay nanginginig ng malakas na parang palayok na salaan. Sa wakas, binitiwan ko ang papel na tasa sa aking kamay. Dahan-dahan akong tumayo. Ang malamig na aura ng matagal na pananatili sa tuktok ay agad na nagpatumba sa pagmamalaki ni Son Changhai. Naglakad ako ng mabilis papunta sa kanya. Ang aking mga mata ay parang dalawang napakatalim na kutsilyo na tumusok sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Boss Son, kanina sinabi mo, sa teritoryo mo, hindi kita magagalaw kahit kaunti. Ngayon, naputol na ang iyong pondo. Naka-freeze ang account mo. Nasira ang supply chain mo. Kahit ang huli mong minahan ng buhangin at graba, ay tuluyan ng na-lockdown ng aking legal na truck na grupo. Ito, ang tinatawag mong lakas. Ang 12 tauhan ni Son Changhai sa likod niya ay takot na sa ngayon. Kahit na wala silang edukasyon. Ngunit makikita ring labis na hindi tama ang sitwasyon. Pati ang kanilang nakatatandang kapatid ay biglang nawalan ng lahat. Sila na mga bayarang tulisan. Kailangan pa bang lumaban ng walang pag-asa? Ilang mga tauhan ay umatras at kusang itinaas ang kanilang mga kamay at umupo sa sulok ng pader. Yung elite lawyer na palaging nasa tabi ni Son Changhai ay labis na natakot at naging maputla at mabilis na umalis ng distansya. Takot na makisangkot kay Son Changhai. Nang humina ang mga binti ni Son Changhai, bumagsak siya ng malakas sa isang napakahiyang paraan at naupo sa sahig ng bulwagan. Sa malamig na marmol na sahig, ang kaninang matinding pahayag ng pagpatay. Sa ngayon ay nawala na. Hawak na hawak niya ang sahig gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay pumutok at may dugo. Nagsimula siyang humingi ng tulong ng napakaawa. Ginoong Lin. Ako'y may pagkakamali, hindi ko nakilala ang dakila. Ako'y bulag sa katotohanan. Si Son Changhai ay parang isang asong ligaw. Na nabali ang gulugod, na walang tigil na pinapalo ang sarili sa mukha. Pak, hindi ko alam na ikaw pala ay isang Diyos. Ng Xinghu Group, yung makina na nagkakahalaga ng 200 milyon. Talagang hindi ko nakita. Lahat ng ito ay kagagawan lang ni Wang Qiang na hayop na yon. Maawa na po kayo. Parang awan nyo na, palayain nyo na lang ako. Basta yurong nyo lang ang kaso. Ibibigay ko sa inyo lahat ng pera. Ang auto parts mall ko. Ang bahay ko. Lahat para sa iyo. Tinitingnan ko si Son Changhai na nagwawala sa lupa. Na humihingi ng tawad. Walang kahit anong alon sa aking puso. Son Changhai, mali ang iyong naiisip. Kung ako ay isang karaniwang mamamayan lamang. Na nahold up ng inyong grupo ngayon. Nang huthot ng 80,000 piso. At ginamit mo pa ang asawa at mga anak mo bilang banta. Maaaring talagang kailangan kong tanggapin ang aking malas. Ngunit sayang, hawak ko ang sapat na kapital para durugin ka. Nandito ako ngayon, hindi para sa iyong mabahong pera, kundi para ipakita sa iyo. At saka itong grupo ng mga salot sa likod mo. Alam kung ano ang ibig sabihin ng batas na hindi nagkukulang. Hindi nakakaligtaan. Bigla akong lumingon. Tumingin sa tabi na handang-handa na. Si Kapitan Zhao. Kapitan Zhao. Ang kadena ng ebidensya ay lubos ng kumpleto. Ang grupo ni Son Changhai ay pinaghihinalaang matagal nang nag-organisa ng mga aktibidad na may katangian ng mafia, panghihingi ng pera sa pamamagitan ng dahas, at pinaghihinalaang nagbibigay ng proteksyon sa mga seryosong kasong pagnanakaw ng mga lihim ng negosyo. Ngayon, panahon na para umaksyon. Sumigaw si Kapitan Zhao. CJ, bigla niyang hinugot ang baril mula sa kanyang bewang, na may matinding otoridad na itinuturo si Son Changhai sa lupa. Pagsunod ang unit ng espesyal na pulisya ng lungsod. Kumpleto ang operasyon. Agad na arestuhin si Son Changhai. Hatiin sa 3 grupo. Selyuhan ang piyesa ng sasakyan at ang buhangin at graba sa kanlurang lungsod. Kunin ang lahat ng mga talaan na may kaugnayan sa krimen. Ngayon gabi, tayo'y maglilinis ng masama at aalisin ang mga salot na ito. Mula sa ugat, sabay-sabay, napakalamig na posas. Mahigpit na nakakulong sa pulso ni Son Changhai. Para siyang isang malambot na karne na hawak ng 2 espesyal na pulis. Brutal na hinila mula sa lupa. Alam niya na siya ay talagang tapos na.
Hindi lamang siya mawawala ng lahat. Ang naghihintay sa kanya ay isang napakahabang at desperadong buhay sa likod ng rehas. Sa labas ng pinto ng istasyon ng pulis, walang katapusang ilaw ng pulis ang pumunit sa makapal na ulap ng gabi. Bawat sasakyan na puno ng mga espesyal na pulis ay humahagibis palabas, parang napakatalas na kutsilyo ng operasyon, na matinding tumutusok sa lungsod na ito, at sa mga nakatagong tumor nito. Nakatayo ako sa mga baitang, habang pinapanood si Son Changhai na dinadala sa sasakyan ng pulis. Hinahampas ng hangin ng gabi ang aking itim na coat. Ang planong ito na may 200 milyong modelo bilang tain ng malawak na estratehiya. Sa wakas ay bumagsak ng napaka-perpektong tabing.